Ito yan, ito yung kanilang matatanggap. Ayan. Thank you so much. Ito yung hardbound, ha? Yes po, yung hardbound. Ito yung yung softbound. softbound. Yes. Kaya ito yung makukuha po ninyo. Yes, ayan. Maraming At pangako nyo lang na basahin ninyo. Totoo din, Dok. At Kailangan ibahagi cover natin. to cover. Kaya ito na sa atin po mga manonood. Alam niyo po, napakaganda pong pagnilay-nilayan. Kasi Kaya pag naman hindi mo ako, binasa lahat, baka bumalik ka sa Leviticus 11. uy, totoo yan, Dok. Eh, masyadong behind na yun. Yes, di ba nakakalungkot naman yon. Kaya ito po sa atin po mga manonood. Eh, si Daniel nga, anong year ba yun? 605 BC. Aba, napakagandang halimbawa yan. Yes, at batang-bata, di ba? Yeah. Kabataan. Kabataan. Talagang nanindigan. Ayan, sa atin po mga manonood. Ito naman, Dok, dumako naman tayo, Dok, sa atin Hindi, po ang mga... tanong nila, kailan ba nagsimula ang vegetarian? Baka nakala nila, ngayon lang eh. Ay, oo nga. Eh, nagsimula ba ito sa Eden eh? Kay Eva at Adan eh. Yes. Original. So, ibig sabihin, nung nalimbag ang before pa yun, di ba, Dok? Yeah. Before pa nalimbag yung Bible, nandoon na talaga, vegetarian na talaga. At Wala pa si basahin Daniel. natin. Yes. At ang nagturo kay Daniel, yung descendant ni Eva at Adan. Kaya, alam mo, Dok, dahil nabanggit mo yan, nais lamang po namin ibahagi sa inyo. Yung nakasulat po sa Genesis chapter 1, verse 29. At ito po ang nakasulat dyan, from the first book of the Bible. Sabi po dito, "And God said, See, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food." Ibig sabihin, yun ang pagkain na orihinal ng mga tao. Tayo. Saka merong gusto ko i-share siguro sa next episode. Yung pagkain pala ng gulay, diyan nagkakaroon ng daan ng banal na espiritu para makakommunicate sa tao. Yes, totoo din. Kaya pag mali Dok, kinakain mo, alam ng banal na espiritu na hindi mo maaabot yung ibig niya na papanawa sa'yo. Kaya si Daniel, just imagine, pati panaginip na hindi naman sinabi sa kanya. Yes. Sinabi lang nung king na naginip ako pero nalimutan ko. Aba, mabigat yun. Totoo. Kaya ngayon mga matatalino dun sa Babylonia hindi ikaw namin kaya yan. Maliban na ikang ipaliwanag yun na muna kung ano yung napanaginip ninyo at saka namin ipapaliwanag yung meaning ng panaginip ninyo. Pero ang tanong dun, si Daniel, na wala namang alam dun sa tinatawag na panaginip ng haring ito. Pero sabi niya, bigyan niyo lang po ako ng time at papaliwanag ko. Totoo din, Dok. Ngayon, ang tanong, kanino pinaliwanag? Sa isang lalaki na hindi kumain ng animal material. Kaya napakagandang pag-usapan yan. Kaya kung gusto natin ang banal na espiritu na makipag-communicate sa atin at maintindihan natin lahat itong liwanag na pinag-aaralan natin ngayon dito, eh siguro babalik tayo hindi sa Leviticus 11. Doon na tayo sa tinatawag na translation diet. Yes, di ba, Dok? Kasi temporary lang yun eh. Dahil nga sa bahagi na maganda pag-aralan yan.